Matapos tanggapin ni Ilya ang alok ni Irene na sumayaw, para bang nahiya ang mga bisita na sumabay sa kanilang pagsayaw at napakaganda at gagwapo nilang dalawa. Sa sobrang ganda ng pangyayaring ito, nagmistulang mga prinsesa at prinsipe ang dalawa na nagsasayaw sa harap ng napakaraming tao. Hindi sila makapaniwala sa taglay nilang mga kagandahan, na para bang napaka-unfair ng buhay at piling tao lamang ang nabibiyayaan. Nang dahil sa reaksyon ng mga manunood, proud na proud si Bill sa kanyang nagawa habang si Kirill naman ay hindi dahil para sa kanya, dati nang gwapo ang kanyang kapatid kahit na ano pa man ang kanyang kasuotan. Nang dahil sa ngiti ng kanyang anak, pati si Joshua ay walang nagawa, iniisip niya na isa lamang itong sayaw kaya't hinayaan na lang niya ito. Samantala, nagtataka naman si Ilya at bakit biglaan ang pag-alok sa kanya ni Irene para sa isang sayaw. Dagdag pa niya, kakaiba ang hitsura ni Irene kumpara sa kanilang nakagisnan na mga kasuotan. Tinanong naman ni Irene kung kamusta, kung mukha bang hindi kanais-nais ang kanyang hitsura. Agad naman itong itinanggi ni Ilya, at sa totoo lang, inamin niya rin kay Irene na napakagwapo niya ngayong gabing ito. Nang marinig ito ni Irene, labis naman ang kanyang tuwa at may napuntahan ang lahat ng kanyang paghahanda nitong nakaraang mga araw. Laking pagtataka naman ni Ilya kung anong ibig sabihin ni Irene, kung sinadya niya bang magbihis ng ganitong kasuotan ng dahil sa banquet. O kaya naman baka may mas malalim pa itong kahulugan, at sinadya ni Irene na magbihis ng ganito para mamangha si Ilya sa kanya. Matapos ang sayaw ng dalawa, sila naman ay umalis na sa gitna at hinayaan ang iba na magsaya. Ilang sandali pa lamang ang nakakalipas simula nang may hatid ni Irene kung saan niya niyaya si Ilya ngunit, para bang hindi maalis ang mga tingin ni Irene sa kanya. Iniisip ni Irene na ang simula sa araw na ito, ang lahat-lahat ay nagbago na. Dahil ilang araw lamang ang nakalilipas, akala ni Irene ang tingin niya kay Ilya ay isang malapit lamang na kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago na ang kanyang tingin, gusto niyang mapalapit kay Ilya. Hindi bilang isang kaibigan lamang, kundi bilang isang lalaki na naghahangad mapasa kanya ang mga ngiting ito. Sa sobrang pagkahamaling ni Irene kay Ilya, para bang hindi na siya makapag-isip ng matinukayat, binabalak na muna niyang magpahangin. Habang nagpapahangin sa balkonahe para ayusin ang kanyang pag-iisip, ito naman ay mauudlot ng dahil sa dalawang babae na hinahanap siya. Sa sobrang pagkahamaling nila kay Irene, nag-away pa ang dalawa at pinipilit kung sino sa kanila nang naunang tumawag sa pangalan ni Irene. Dahil ni isa walang gustong magpatalo, magkasama nilang nilapitan si Irene. At tinanong kung anong tipo niya pagdating sa mga kababaihan. Habang abala sila sa pakikipag-usap sa mga bisita, pansin ng ina ni Ilya na nawala si Irene sa paligid. Kaya't bago pa man mahuli ang lahat, inudyukan niya si Ilyang puntahan si Irene, at sinabing huwag mag-alala para sa kanyang ama dahil siya na ang bahala. Sinabi naman ni Ilya na mali nang iniisip ang kanyang ina, at wala silang relasyon sa isa't isa. Ngunit mapilit ang kanyang ina, gusto niyang paalisin si Ilya para hanapin si Irene at baka maunahan pa siya ng ibang mga kababaihan. Matapos mapilit ng kanyang ina, dali-dali namang umalis si Ilya sabay tingin sa paligid para hanapin si Irene, dahil base sa kanyang pagkakaalam, nandito lang siya kani-kanina. Makalipas ang ilang sandali na paghahanap, hindi niya pero nahanap si Irene kaya't, nagtungo siya sa balkonahe at umaasa na dito niya siya makikita. At nangyari na nga ang ikinababahala ng kanyang ina, dahil matapos niyang lumabas, bumungad sa kanyang harapan si Irene kasama ang dalawa pang babae. Dismayado naman siya nang kanyang makita ito, lalo na at sino ba naman ang hindi magugustuhan si Irene base sa kanyang hitsura ngayong gabi. Nang biglang nanlaki ang mga mata ni Ilya, narinig niya ang katanungan ng dalawang babae kay Irene kung anong klase ng babae ang kanyang gusto. Nang walang hesitasyon, sinabi ni Irene na sa tingin niya ang gusto niya sa babae ay magaling gumamit ng espada, na labis namang ikinadismaya ng dalawa. Sinabi ni Irene na hindi siya nagbibiro, gusto niya ng babae na masasabayan siya sa paggamit ng espada, at kung makakasama niya ang ganitong klase ng babae, sigurado siyang ikatutuwa niya ito. Nang marinig ni Ilya ang kasagutan ni Irene, halos abot tenga ang kanyang ngiti at para bang siya ang tinutukoy ni Irene. Padabog na umalis ang dalawa, dahil sa kanilang pagkakaalam, hindi totoo ang sinasabi ni Irene at rason niya lang ito para hindi nila siya guluhin. Nang makaalis ang dalawa, lumabas naman si Ilya na para bang wala siyang alam sa mga nangyari.
Tinabihan niya si Irene at sinabing excited siya sa banquet na ito dahil matagal-tagal na rin ang lumipas simula nang sila ay mag-host ngunit, ito ay hindi komportable at nakakabagot. At dahil wala naman silang magawa, nakaisip ng ideya si Ilya gamit ang kanyang mga narinig kanina. Inaya niya si Irene na mag-sparring gamit ang espada ngunit, labis naman ang pagtataka ni Irene kung seryoso ba si Ilya lalo na at baka masira ang kanilang mga damit. Gayunpaman, wala namang pakialam si Ilya, dali-dali niyang hinawakan ang mga kamay ni Irene sabay hila sa kanya papunta sa training area. Wala namang nagawa si Irene kundi sundan na lang si Ilya papunta sa lugar na iyon. Samantala, labis naman ang pagkadismaya ni Kirill matapos nilang pakinggan ng patago ang kanilang pag-uusap, dahil kahit na nakahanda na ang lahat para sa dalawa, puro na lang swordsmanship ang kanilang pinag-uusapan. Nakakadismaya man ang progreso ng pag-iibigan ng dalawa, ngunit sa tingin ni Bill, magiging maayos lang ito sa bandang dulo. Isang fresh na mood na silang dalawa lamang ang nakakaramdam dahil ang bagay na ito ay silang dalawa lamang ang nakakagawa. Makalipas ang 3 araw, bumalik na sa dati ang dalawa at ginugol nila ang kanilang mga oras para sa kanilang mga sparring. Nagpalitan ng hindi mabilang at napakalakas na pag-atake ang isa't isa, at wala sa kanilang dalawa ang gustong magpatalo. Kinalaunan, si Irene ay napa-atres matapos niyang matalo sa tagisan ng lakas. Nang dahil sa sobrang haba ng distansya kung saan siya tumilapon, napabilib siya sa taglay na lakas ng pag-atakeng iyon ni Ilya. Iniisip niya na mukhang nalagpasan na niya ang kanyang emosyon kay Ignit nang sila ay magkita-kita. Ngunit mukhang hindi lamang sa lakas ng pag-atake natamaan si Irene, dahil sa sandaling ngumiti si Ilya. Para bang huminto ang kanyang mundo, natulala at gustong pagmasdan ang mga ngiti niyon. Nang dahil sa sobrang pagkahamaling ni Irene, hindi niya namalayan na si Ilya ay nasa kanyang harapan na. Kaya't gustuhin man niyang salagin o kaya naman iwasan ang pag-atakeng iyon, hindi na niya ito nagawa at naubusan siya ng oras. Matapos niyang tumilapon, siya ay natamba at nauna ang kanyang puweta na tumama sa sahig. Nang dahil sa paulit-ulit niyang pagkatalo, pansin ni Ilya na para bang napapadalas ang pagkakamali ni Irene sa kanilang mga sparring. Iniabot niya ang kanyang kamay, at sinabing sa susunod na lang ulit sila maglaban, ngunit ang hindi niya alam, sadyang nahulog na si Irene sa kanya. Nang dahil sa sobrang hiya, hindi magawa ni Irene na tignan si Ilya sa kanyang mga mata, nang malaman niya na may nararamdaman siya kay Ilya, tila ba tumitigil ang kanyang mundo tuwing nakikita niya ang mga ngiting ito. Matapos tulungan si Irene na tumayo, nag-usap ang dalawa tungkol sa pag-alis ni Irene bukas at ito na ang huling araw niya sa Adan Kingdom. Abala si Ilya sa pakikipag-usap kay Irene ngunit, para bang nasa ibang bagay ang kanyang isip sa mga sandaling ito. Ito na ang huling araw na sila ay magkasama ngunit, hindi pa rin nakakaamin si Irene ng kanyang nararamdaman kaya't, iniisip niya kung ano ba ang kanyang dapat gawin, natatakot siya at baka siya ay tanggihan ni Ilya. Ngunit ayaw niyang magkahiwalay silang dalawa nang walang nagagawang progreso kaya't, tinawag ni Irene ang pangalan ni Ilya. Ngunit kung kailan oras na para siya ay umamin, hindi moari ni Irene at bakit walang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Sa bandang huli, hindi nagawa ni Irene na umamin at humingi siya ng paumanhin kay Ilya at sinabing wala lang ito matapos niyang tawagin ang kanyang pangalan. Nang biglang hinawakan ni Ilya ang likuran ni Irene. Bago pa man niya mapagtanto kung anong nangyayari, nagsimula na lang mamula ang kanyang mga mukha. Ngunit hindi lamang siya, dahil pati si Ilya ay namumula rin ang mukha matapos niyang maglakas loob para yakapin si Irene. Nang mahimasmasan si Irene sa mga nangyayari sa kanyang harapan, tinanong niya si Ilya kung anong nangyayari at bakit siya nakayakap sa kanya ng napakahigpit. Matapos niya siyang yakapin, bumitaw na rin si Ilya at sinabing nagpapasalamat siya dahil tinupad ni Irene ang kanyang pangako na bisitahin siya. Nang dahil sa kanyang pagbisita, labis ang tuwa ni Ilya at mas lalo pang naging masaya ang kanyang mga araw. Hindi naman malaman ni Irene ang kanyang gagawin sa sitwasyong ito kaya't, ang sinabi niya lang kay Ilya ay welcome siya. Hanggang sa hindi pa nagagawang lakasan ni Irene ang kanyang loob, patuloy na palayo ng palayo si Ilya sa kanya at mukhang hindi na siya makakaamin pa. Nang biglang napatigil si Ilya sa paglalakad, at sinabi kay Irene na mukhang siya ay mapapalaban. Laking pagtataka naman ni Irene kung anong ibig sabihin ni Ilya sa kanyang sinasabi. Ang tinutukoy ni Ilya ay walang iba kundi tungkol sa kanilang dalawa,
na pag pinaghintay parent siya ni Irene, hindi niya siya mapapatawad. Sa sandaling marinig ito ni Irene, muli na namang namula ang kanyang mukha, dahil ibig sabihin lamang nito, mayroon siyang pag-asa kay Ilya. Walang kaalam-alam si Irene na hindi lang pag-asa ang meron dahil, pati si Ilya ay natitipuhan siya bilang babae at hindi bilang isang kaibigan. Isinara ng napakahigpit ni Irene ang kanyang mga kamao, ipinangako niya sa kanyang sarili na sa susunod nilang pagkikita ni Ilya. Sinisigurado niya sa kanyang sarili na magiging mas matapang na siya, at sasabihin kay Ilya kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Matapos ang mga pangyayaring iyon, dumating na ang araw kung kailan aalis na sila Irene sa Adan Kingdom. Wala namang pakialam si Joshua, at ikasasaya pa nga niya ang pag-alis nila Irene, na agad naman siyang sinita ng kanyang asawa at sila ay kanilang mga bisita. Kahit na hindi nila nadala ang kanilang relasyon sa susunod na hakbang, nagkaroon naman ito ng progreso kahit papaano kaya't mayroon silang mga ngiti sa mukha kahit na sila ay magkakahiwa-hiwalay muli. Habang mabilis na naglalakbay gamit ang Griffon bilang transportasyong himpapawid, nagsuggest si Ruru sa kanila na bumili ng pasalubong para sa kanilang pagbabalik. Nagtinginan ang dalawang magkapatid, at pareho sila nang iniisip, gusto nilang bigyan ng regalo ang kanilang mga magulang sa kanilang pagkikita muli. Habang pinagmamasdan ng mga ulap sa langit, iniisip ni Irene na sa wakas, siya ay makakauwi na rin sa kanilang tahanan, at kung iisipin niya ng mabuti, sa magulang niya siya maraming pagkukulang. Dahil nang siya ay maglakbay patungo sa iba't ibang parte ng kontinente, hindi man lang niya sila nagawang makontak kaya't, iniisip ni Irene na napakapasaway niyang anak. Sa sandaling siya ay makauwi, binabalak niyang bumawi sa kanila at bayaran ang pagmamahal na kanilang ibinigay sa loob ng napakaraming taon. Sa kanilang teritoryo, makikita si Marcus na kausap ang isa sa kanilang mga knights, at tinatanong siya kung saan ilalagay ang kahon na nasa kanyang mga kamay. Sinabi niya sa knight na ilagay ang kaong ito sa storeroom nang biglang, may dumating na isa pang knight at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ni Marcus. Akala niya purong katarantaduhan na naman ito, ngunit base sa naghihingalong hininga ng knight, mayroon siyang daladala na magandang balita. Ngunit nang mabanggit ng knight ang pangalan ng kanilang young master na si Irene, dali-daling nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha. Dali-dali niyang pinuntahan si Irene, at sa sandaling may akap niya siya, nagsimula siyang umiyak ng parang bata at hindi niya inaakala na napakalaki ng pinagbago ni Irene. Dahil gustong bumawi ni Irene sa kanila, tinanong niya si Marcus kung kamusta na siya, na agad namang sinagot ni Marcus na okay lang. Hindi naman nakalimutan ni Irene ang kanyang mga magulang kaya't, tinanong niya rin kay Marcus kung nasaan sila, na agad namang ipinagbigay alam ni Marcus na sila ay nasa kanilang tahanan. Tamang-tama naman ito sabi ni Irene, gusto niyang papiliin si Marcus ng regalo para sa kanyang mga magulang dahil si Marcus ang pinaka nakakakilala sa kanila. Ngunit sinabi niya kay Irene na huwag niya itong alalahanin, dahil okay lang ito at naihanda na ng matagal ni Irene ang pinakamahusay na regalo para sa kanila. Labis naman ang pagtataka ni Irene kung anong regalo ang tinutukoy ni Marcus. Nang biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig ni Irene na may sumisigaw ng kanyang pangalan, dahil sa wakas, sila'y nagkita na rin sa ulit. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Volcanus at ang kasama niyang mga panday tulad niya. Nang malapitan niya si Irene, buong lakas niya siyang sinigawan at 1 taon na ang nakalilipas ngunit hindi pa rin kinukuha ni Irene ang kanyang numeradong espada. Paliwanag ni Marcus, 1 buwan nang naghihintay si Volcanus sa kanilang teritoryo para sa pagbabalik ni Irene. Dahil makatwiran siyang tao, tinanong niya si Irene kung mayroon ba siyang katanggap-tanggap na dahilan para mapatawad niya siya, at maibigay na ang numeradong espada. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, sadyang nakalimutan lang ni Irene ang bagay na ito at masyado siyang naging abala sa mga bagay-bagay. Hindi makapaniwala si Volcanus sa rason ni Irene gayunpaman, dahil hindi niya maaaring ibigay ito sa ibang tao, wala siyang pagpipilian kundi patawarin si Irene. Proud na proud niyang tinanggal ang cover ng espada para sa big reveal at umaasa siyang magugulat sila sa kagandahan ng kanyang nagawa. Makikita naman sa espada kung gaano kalaking pagsusumikap ang inilaan ni Volcanus para sa pang-10 numeradong espada. Nang makita ito ng mga kapwa niya panday, labis na lamang ang kanilang pagkagulat kaya't, halos abot tenga ang mga ngiti ni Volcanus. Ngunit para kay Ruro, kahit na mukha itong kahanga-hanga,
mas gusto niya pa rin ang mystical sword ni Irene kahit na ano pa man ang sabihin nila. Dahil maniniwala lang sila pag nakita na nila ito, sinabi ni Ruro kay Irene na ipakita ang bago niyang espada na tinutukoy niya. Sa sandaling mailabas ni Irene ang kanyang espada, labis na lamang ang pagkagulat ng dalawang panday. Ni isang beses, hindi pa sila nakakakita ng ganito katikas na hugis. Ramdam din nila ang perpektong balanse at pagkakatugma sa pamamagitan lamang ng pagtingin rito. Pareho sila nang iniisip na hindi isang eksaherasyon at masasabi nila na ang espada na ito ay ang espada ng henerasyon, at mukhang mas mabuti ito kumpara sa numeradong espada ni Volcanus. Sabay silang lumingon sa direksyon ni Volcanus para tignan ang kanyang reaksyon, at tanungin kung okay lang ba siya. Bumungad sa kanilang mga mata ang gulat na mukha ni Volcanus, at tulad nila, hindi din siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na lamang mamuti ang kanyang mga mata. At kinalaunan, tuluyan na siyang nawalan ng malay sa sobrang gulat at natamba sa sahig. Dali-dali namang umaksyon si Kirill, sinabihan niya si Marcus na dalhin si Volcanus papunta sa pinakamalapit na kwarto para makapagpahinga. Binabalak tumulong ni Irene nang bigla itong tinanggihan ni Kirill, wika niya, iwan sa kanilang dalawa ni Marcus ang sitwasyong ito at kinakailangan ni Irene na umuwi sa kanilang tahanan. Dahil kinakailangan niyang puntahan ang mga taong matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hindi naman nagpumilit pa si Irene at nagpasalamat na lang siya kay Kirill. Nang makarating si Irene sa kanilang tahanan kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang, labis na lamang ang kanilang gulat. Dahil ngayon lang muli sila nagkita-kita, hindi alam ni Irene ang kanyang sasabihin kaya't, sinabi niya na lang sa kanila na mayroon siyang dalang mga regalo para sa kanila. Nang bigla-bigla siyang sinugod at niyakap ng napakahigpit ng kanyang ina. Habang yakap-yakap ang kanyang anak, tuluyan ng tumulo ang kanyang mga luha, masayang-masaya siya na makita si Irene muli at nakabalik siya ng ligtas pabalik sa kanilang piling. Hindi lamang ang kanyang ina ang lumapit, at pati na rin ang kanyang ama ay niyakap si Irene ng mahigpit at sinabing mabuti ang mga nagawa ni Irene. Winelcome niya siya pabalik sa kanilang tirahan at sinabing proud na proud siya bilang kanyang ama. Sa sandaling marinig ni Irene ang mga salitang ito mula sa kanyang mga magulang, naalala niya ang mga sinabi ni Marcus sa kanya tungkol sa pinakamagandang regalo na kanyang maibibigay. Tuluyan na ring tumulo ang kanyang mga luha at ngayon niya lang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Marcus. Dahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng isang anak sa magulang ay walang iba kundi ang kanilang mga sarili. Makalipas ang 3 araw, sinubukang kumatok ng dalawang kasama ni Volcanus sa kanyang silid, at tinanong siya kung hanggang kailan siya mananatiling ganito. 3 araw na ang nakalilipas simula nang magkulong si Volcanus sa kanyang kwarto kaya't, nag-aalala na sila para sa kanyang kalagayan. Ito ang unang beses na nangyari ito kay Volcanus. Nagkulong siya ng mag-isa sa kwarto at punong-puno ng mga bote ng alak sa paligid. Na nangangahulugan lamang na nilulunod niya ang kanyang nararamdaman gamit ang alak para maibsan ang kanyang problema. Nang makita niya ang espada ni Irene, para bang nawalan na siya ng gana pang mabuhay. Ang paggawa ng espada ay ang buo niyang buhay, ito lamang ang nag-iisa niyang talento matapos niyang hindi magawa ng tama ang iba, iniisip niya na kung makakagawa siya ng espada, handa siyang tiisin ang init ng pandayan. Matapos ilaan ng dugot pawis, tuwing natatapos niyang gumawa ng espada, ito sa tingin niya ang kanyang tadhana at rason kung bakit siya nabubuhay. Ito na mismo ang kanyang buhay, kaya't pinilit niyang mas palagwin pa ang kanyang kakayahan sa paggawa ng magagandang espada at determinado siyang gugulin ang kanyang buhay sa larangang ito. Ngunit nang masilayan ng kanyang mga mata ang golden sword na ipinakita ni Irene, ang lahat-lahat ay nagbago. Ang pang-10 numeradong espada na kanyang ginawa ng buong makakaya niya, kasama na rin ang mga espada na nagawa niya dati pa, ang lahat ng ito ay natabunan ng espada ni Irene. Sa sandaling makita niya iyon, mayroon siyang napagtanto sa kanyang sarili, na kahit anong gawin niyang pagsusumikap, hinding-hindi niya magagawang makagawa ng espada tulad ng espada ni Irene. Nang dahil dito, para bang ipinamukha sa kanya na ang buong buhay niya ay walang kwenta, ang lahat ng kanyang nakamit ay napunta lang sa wala. Kaya't gamit ang mga kamay na ito, simula ngayon siya ay sumusuko na at hindi na magpapatuloy pa sa paggawa ng mga espada. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.